Welcome back po sa Agri ngayong episode. Tatalakayin naman natin uli ang pagsisetup ng circular tanks. Last episode, gumawa po tayo ng mga content tungkol naman po sa circular tanks na ang gamit ay fiberglass. Kung out of the budget kayo, ngayon naman galvanized naman po ang ating tatalakayin na pwede rin pong gamitin. Siyempre, napakatangkad ng ating kasama ngayon, isang expert at nagmukha talaga akong bansot. 5'7" po ako, si Sir I think Nasa 6'1". 6'1". Si Sir Raymel Rivera po. Yan. Si Sir Raymel po ay isang content creator din at sa kanyang YouTube channel ay talagang matututunan nyo rin kung paano mag-setup, paano mag-alaga, lalong-lalo na po nakakonsentrate sa aquaculture ang kanyang mga content. At ngayon naman ipapakilala natin sa inyo ang kanyang mga achievement, expertise na talagang malaki ang contribution sa community dahil dumadami na po ang gumagamit ng galvanized circular tanks. At syempre kung naghahanap kayo ng expert, consultant, technical team na magsisetup para sa inyo, wala na kayong iisipin, sila na po ang pupunta, dadalhin ng materyales at i-build at iba't ibang sizes. Sir, pakilala nyo na po uli yung inyong services or imbitahan nyo ang ating mga kababayan. Opo, sa mga magkakainteresado po dito sa ating galvanized pan, maaari nyo po kaming makontak sa Facebook page po namin, Catfish Farming Philippines Raymel TV. So sa Facebook po yan, search nyo lang po, makikita nyo po yung logo namin na color red and may catfish po doon. So, yan po ang ating advocacy. Patuloy po ang advocacy ng Agri na ipakilala kayo sa mga credible supplier, credible consultant na talagang hindi po mapapahiya ang inyong lingkod dahil talagang kinikilala na natin muna para sa inyo. At importante po, wag muna kayo basta-basta magda-down payment, magbibigay ng pera kung hindi nyo pa nakikilala. Lagi nating binabanggit, gasgas na kaibiganin nyo muna ang inyong magiging consultant. Kung pwede nyo, gawin munang ninong ng inyong anak or ninong sa kasal. Ganun po dapat maging kaibigan, mag-coffee muna kayo, kumain muna kayo ng pansit at talagang maging maganda ang inyong pakikipag-usap muna and bago tayo maglapag ng pera. No? At least meron kayong mga evidence, may selfie muna kayo together, may picture na kumakain kayo, na nagkaroon kayo. And of course, always start with an agreement. Baguhin na po natin ang style sa Pilipinas na laging verbal agreement. Kaya nagiging talamak na po yung mga talagang modus na nang bubudol, no? Dahil napakadaling magtiwala. Tayong mga Pilipino ay dapat nagtutulungan, hindi po tayo dapat naglolokohan. Pero dahil yan ay ating tradisyon na unti-unting sinisira ng mga kababayan, gawa ng mga kakulangan ng oportunidad, talagang nagre-resort na sa panloloko ang ibang mga kababayan natin na ay lumaban ng patas. Pero ngayon po dito sa Agri, credible po na technician, credible na magsusupport sa inyo, even mag-supply din sa inyo ng mga alagaan yung isda. Pakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi at ito po ay isang another opportunity para sa ating lahat na pwede rin palang gamitin ang galvanized pagdating sa circular ponds at mga technology na ituturo para sa ating aquaculture. Mas malaki, mas marami ang ating stocking density with a minimum space na katulad nito na around 70 square meters. 70 square meters, kaya maglagay ng isang 3 meters at 5 meters circular tanks. Don't forget to like and subscribe. Ako pala si Raymel Rivera, yan po yung mas kilalang pangalan ko sa social media, but real name ko po is Raymond Rivera from Pangasinan. So ang expertise ko po is ituro po ito yung mga basic na kung paano yung pagsisimula dito sa aquaculture, especially sa catfish dahil yun ang unang naming nasimulan. Bali ang sinisetup namin ngayon ay ito na pong circular kasi yun nga po nag-innovate. Mas mabilis kasi itong circular pan. Gawa ng kahit na maliit yung espasyo ay pwede ka makapag-stock ng mas marami kumpara sa mud fan. Halimbawa na lamang pong itong 3 meter diameter for expert mode po. Pwede ka mag-stock dito ng 3,000 kung tilapia. And sa hito naman ay pwede ka mag-stock kung expert mode, pwede rin siya sa 3,000 pero sinasuggest po namin na mag 2,000 muna, especially sa mga beginner kasi puro mga beginner po yung binibigyan namin dito ng oras para ma-engage po din po sila dito sa aquaculture. Ang mga materials na gamit po namin dito ay galvanized pan. So, syempre may mga luna na siya. So, design pa talaga ito sa aquaculture, matibay. And ang kapal po ng galvanized namin ay nasa 1 mm po. And ang height po niya is 1.4.
And yung mga materials pang kasama dito, pagka nag-avail po kayo sa amin, kasi kinumpleto na namin siya, kumbaga plug and play na lang. Meron na po siyang aerator, matala hose, yung diffuser, kasama na rin po yan. And ito na lang ang bibilhin sa inyo, yung kulay blue na to. Ito yung kulay blue na to. PVC blue. So ito yung para sa aerator. Hindi na po ito sinali sa package kasi baka mas makamura pa sa lugar nyo. Meron naman tong available sa, I'm sure, sa mga pinakamalapit na hardware sa inyong lugar. So dyan na po bibilhin sa inyo yun. And then i-reimburse lang yung pangbayad ng mga bumili na installer po namin. And pati yung sa drainage. Sir, ano bang kaibahan nito bukod sa presyo doon sa fiberglass? Sa fiberglass po. Ang pinakaiba lang dito sa amin, sir, yung galvanized po namin is mas mura kumpara doon sa fiberglass. Kasi kung bibili ka ng fiberglass, ang presyo po nun is nasa, hindi ako nakakamali, nasa 60,000 plus or more. Yung presyo, di pa included yung mga aerator, wala. So, materials. ano lang po yun, circular pan lang po siya. Unlike po sa amin na yung 82,000 na i-out po nila, 5 meter na po yun. Kompleto na. So malaki na po yun. Kompleto na siya, may kasama na siyang disc kit, tapos yung installation, and then yung itong aerator niya. Ayan. Kasali na rin po. So may iba't ibang variation. Sa mga curious po, ano ba ang minimum size pag magsiset up kayo ng galvanized circular tanks na ma-advise ninyo? 5 meter diameter po ang in-install po namin. Yan na yung pinakamaliit na pwede. Na-install po namin. Although pwede silang kumuha ng 3 meter diameter. Kasi meron naman. Kaso nga lang itong 3 meter diameter, hindi na po ini-install yan kung yan lang ang kukunin nila. Pero ituturo naman yung setup kung paano. Pati yung aeration niya. I see. Pero kung kukuha din sila na malaki at may isang maliit na ganito, pwede po yun. Pwede Kasi na rin. ini-install naman nila yung 5 meter diameter. Ito lang po yung ini-install namin malalaki. And dadagdagan nila, pwede naman na isabay. I see. So, linawin po natin no, sa mga gusto mong pa-setup, ang pinakamaliit pala na pwede nyo magamit or mapagawa is 3 meters. Yes. Kaya lang, with his consultancy services po, hindi po siya makakapag-install ng maliit lang dahil within dun sa price range po is not worth dun sa effort. Yes po. Unless willing po kayong mag-pay more, okay lang din. Napag-uusapan naman. Yes, tama po. Kung gusto lang naman nilang sumubok ng maliit, kahit out of the budget dun sa pricing na ibibigay mo, magdagdag na lang sila para ikaw na rin mismo ang mag-i-install para manigurado sila na tama ang kanilang magagawang pwede naman po yan, sir. Ayan. So, ano-ano pong size from 3 meters, 5 meters? Ang mga size po ng circular tank na available po na in-install po namin ay mayroon kaming 3, meron kaming 5, at meron kaming 10. Actually, kung may mga gusto pa kayong mga ibang size ay pwede naman po. Depende po yan sa pag-uusapan po natin kung ilang volume yung kukunin nyo. Pero ang priority po namin kasi in-install ngayon ay 5 tsaka 10. Yun po yung available lagi na stock natin, kumbaga andyan lagi. So pagka-decided na kayo agad on the spot ay pwede na natin i-schedule agad yung installation. Para lang din sa kaalaman ng mga nakakapanood ngayon dito sa channel na to, sa Agri, ang 3 meter diameter, available naman po ito. Yun nga lang, hindi po namin na isinasali dito yung installation. Yan. So, ang in-install lang namin, kung pumili kayo ng circular galvanized pan, ay itong 5 meter diameter tsaka yung 10 meter diameter. Sa installation naman namin, kung gaano po itinatagal, ang isang 5 meter diameter, kagaya po nito, is tumatagal lang po siya ng isang araw ang installation. So itong dalawang to, tumagal to ng 2 araw bago siya tuluyang na-install lahat. Ready to use na po siya. So ano-ano pong klaseng isda ang pwede nating alagaan sa ganitong galvanized circular tanks? Yes po. Ang isda po na pwedeng alagaan dito sa aming design, sa setup po namin, ay pwede na pong tilapia or catfish. Sa ngayon, tilapia at catfish. Catfish, ang talagang pwedeng alagaan. Pero kung tutusin, kahit any kind of species pwede. Pwede po. Pwede rin kayong mag-alaga ng ulang, no? So, Ulang. hopefully, I think I remember we still have a small episode noon na ulang ang ginamit nila. Hindi pa tayo nakakapag-follow up visit doon kung ano yung nangyari kasi ang nilagay nila yung mga PL na maliliit. Hindi pa natin nakita kung talagang nakapag-grow out sila doon na napalaki nila ng 5-6 months. Abangan nyo po yung episode na yun kung pwede pa tayong bumalik doon for a follow-up. So far, kilala naman sa atin dito sa Pilipinas, tilapia at hito. Kaya yan pa rin ang ating na-introduce. Opo. Pero kung tutusin, pwede ba sila mag-alaga? Kunwari, panggaseous naman. Pwede po. Kung mag-aalaga sila pengasius or yung ulang, mas magandang pili nila yung 10 meter diameter. 10 meter, mas Yun po malaki. yung pas recommended. Okay, so sa mga curious po ulit, no, yung 3 meters po, kung ang aalagaan
tilapia, ilan po ang stocking density na ilang pirasong tilapia ang pwedeng ilagay sa 3 meters? Kung tilapia po, doon sa aming technology po, pwede po silang mag-alaga dyan ng 3,000 3,000 pieces Pieces na tilapia. na Para sa fingerlings. fingerlings. At tas ilang buwan naman ayan bago mapalaki for harvest? Ano po siya, mga 3 to 4 months. 3 to 4 months 3 to 4. maximum, pwede nang i-harvest yung kanilang mga Pwede na tilapia. pong i-harvest, Yan. So kung gusto niyo ng tilapia, magsimula na kayo dun sa fast na episode natin, fast tilapia ang gamitin nyo. Mas madaling palakihin at syempre, hindi na po sila magko-crossbreed right away before harvesting. When it comes naman sa hito, yung 3 meters, gaano karami? Ano po siya, for expert mode, 3,000. Pero kung napapractice pa lang naman siya, 2,000 para 2,000 maiwasan. minus 1,000 muna. Yes po. 2,000 yung pinapaka-recommend namin para kasi sa mga nakaraan, ang nangyari pag beginner, medyo kapag-kapa pa sila doon sa water parameter, mga ganyan. Sayang naman. Sayang naman. Kaya ngayon, in-adjust namin, instead na mag-go naman sila agad doon, dumaan muna sila sa first cycle na yung kunti lang munang stocking to avoid yung mga mortality I see. at pagkalugi na rin pati. Ayan. And when it comes naman to sa likod natin, 5 meters, sa tilapia, ang stocking density, gaano karami? 5,000 po. 5,000. Sa 3 meters, ilan uli? Ito, 3,000. 3,000 dito, plus 5,000. 2,000. Yeah, okay. So, marami-rami. Marami-rami. Yes, Kung sa hito naman, Kung sa hito, ginagawa din namin 5,000 for expert mode. Pero kung hindi pa marunong, 3,000 lang muna. 3,000. So, lagi may minus muna. No? Yes, Ang point doon is kung mamamatay rin lang at papalpa kayo sa water parameters, sayang naman ang puhunan sa fingerlings. Yes po. Yan. So, magkano na ba ang fingerlings ng tilapia ngayon? Ngayon, piso-piso yung nabibili. May mga ilang, hindi ko kabisado kasi yung mga sizes. ng Yung tilapia. sizes. Oo. Pero at the minimum, piso. Piso yung pinakamura at saka pinaka Kasi yan, binibili hindi ng pa mga- naman considered talaga na wholesale. Kasi by the 20,000, 30,000 ang wholesale. Kung 2,000, 3,000, parang retail pa. Kung Yes, tutusin. tama po. Retail. Kaya medyo mataas. Pagdating naman sa hito, sa magkano po pagka sa mga 3,000 pieces mo na ngayon, magkano ang nasa Ang market value niya? selling talaga nila is nasa piso per inch. Mm. Pero syempre may mga iba't ibang seller, may mga agent, ganyan, o direct hatchery. Pero kung mas bibili sila direct hatchery or yung mga pinagkakatiwala nating supplier, mas makakadiscount. Yan po, nagva-vary po, depende Piso sa per supplier. inch. Dumirekta Piso na per lang po kayo sa mga hatchery. Marami po tayong mga kaibigan. Shoutout po sa ating kaibigan. Si Sir Kenneth, sa Sir Arden. Yan po, ang mga talagang credible na supplier pagdating sa fingerlings ng hito. Sa mga sure client naman po natin na decided na to avail itong ating galvanized pan, ang kailangan nyo lang pong ihanda sa inyong area ay kailangan patag po yung inyong lupa. Naka-flat na po siya and may nakahanda na po kayong panambak. So, pwede na kayong maghanda dyan ng mga buhangin at saka yung lupa na putik na siya yung gagawin nating yung pinaka-flooring niya po. May mga pinaka-common question kasi sa amin na kung kailangan pa bang sementohin yung ilalim. Hindi na po namin na ginagawin. So, makikita naman dito, ito ay sila na po ang nagsemento niyan. So, yung installer po natin, ang gagawin lang niya ay maipatayo yung galvanized pan po sa inyo at mai-set up po siya. As in, gumagana na siya bago iwanan. Sa mga flooring naman, kasi may mga iba nagtatanong sila kung pwede bang buhangin na lang yung ilalagay. Pero hindi po namin na ginagawa yon at mas pinipili namin na ilagay is yung lupa o matigas na lupa clay kasi based sa mga ibang na-installan na nag-decide na buhangin ng ilagay, so finalo natin yon. Ang nangyari po doon ay medyo bumababa po siya. So ang the best option po ay kailangan mayroon talaga kayo naka-ready na lupa na panambak. Kasi pagka lupa po ang inilagay natin, mas matatag po siya, mas matibay at hindi lumulubog. And yun po talaga ang tested namin, especially sa Bicol, hindi naman sila doon gumamit ng buhangin. So more on lupa talaga. E nasa palayan pa po yun and maganda po yung formation ng kanilang galvanized pan. Sa pan preparation naman po, uulitin ko lang ba, hindi ko po nabanggit kanina, sa mga magde-decide na pasukin tong pag-aquaculture o magpatayo ng galvanized circular pan, ay kailangan muna may tubig po kayo ng number 1 na kailangan na may consider natin. Kasi may nagpa-install na dati, wala pala siyang tubig. So naipatayo na, wala na yung pan. So kailangan may tubig po siya na naka-ready para bago siya i-installan. Pagdating naman sa tubig, kung anong klaseng tubig, kasi syempre may mga iba nagtatanong kung pwede bang gamitan ng nawasa, yan. Pero kailangan tubig is yung deep well. Kailangan po deep well. Meron po kayong deep well water source na naka-ready na po. And then water preparation, pagka itong circular pan, actually pwede na siyang lagyan agad. Pero sa system po namin kasi, tinitreatment pa po siya, binababaran pa po siya ng 7 days na may tubig. And may nilalagay. I-treatment yung tubig. And then pagkatapos po nun,
After 7 days, iwa-wash out ulit yan and nilalagyan ng bagong tubig, saka lalagyan siya ng bagong isda. Bago dumating yung isda, 24 hours bago na po yung tubig niya. Sa amin kasi, kaya ginagawa po namin yung ganong proseso kasi para ma-check kung wala ba na bang tagas, para mas pa-secure lang na at least kung meron pang kailangang ayusin, malalaman kung ano yung dapat i-fix bago po tayo mag-go. So, 7 days muna nalagyan siya ng tubig to test kung wala ng leak. O tapos yung para siyempre ma-treatment namin, nilalagyan namin yan ng probiotics para po kung may mga potential chemical pa dyan o pathogenic inside ng pan, pwedeng harmful sa isda ay matanggal. Matanggal po siya and then after ng 7 days, tatanggalin namin yung tubig, lalagyan ng panibago and mag-additional naman ng another probiotics to prepare yung lalanguyan ng isda na ilalagay. Pag-usapan natin ng konti, medyo magse-segue tayo. Ngayon, pumalpak po ang supplier ni Sir. Kaya wala po tayo na ipakikita dito. Yung mga nakikitang cutaways niyan, another 3 days pa or siguro last week pa po yung footage na yan. Or naghintay pa siya ng another day. Medyo natagalan nating i-upload tong episode na to dahil supposedly today, bumiyahe pa tayo all the way from San Pedro Laguna dito sa Tarlac. Wala pong fingerlings na Hindi po dumating dahil hindi po sila sumunod sa usapan. So, pasintabi na lang po, no? Kung sino pa naman kayo, bato-bato sa langit. Papangalanan ba natin? Nakakayata magpangalan. Wag na lang. Oo. Ayaw nating manira, pero sa atin, sira na. Sa amin na lang. Actually, Maghanap na lang kayo, sir, disappointed ng another credible na supplier ninyo. Mm. Total, napakilala ko na kayo kay Sir Kenneth. ako. Yes po. I'm sure yung ating kaibigan na yan ay talagang hindi kayo mapapahiya. Actually, sinusupply na rin niya yung isang kasamaan kong content creator din na binigyan ko ng channel. Okay naman. Oo. So ako kasi loyal tayo. Yung nangyari, nag-feel. Kaya Pinagbigyan nyo pa uli. Yes Tapos po. for the second time around, palpak pa rin. Yes po. Kaya so, sana po sir, kung napapanood nyo itong video na to, hindi naman namin kayo pinangalanan, but hopefully naman ma-improve nyo kasi kaninang umaga pa daw pala kayo nag-uusap, hindi nyo pa inamin na wala kayong supply ng right size. Ngayon parang ikino-compromise nyo sila ngayong araw, ngayong hapon, na since nandito na kami, baka pumayag na lang si sir na ipa-deliver nyo na lang dito. Hindi naman po sila pumayag dahil mas napahiya na po siya sa kanyang kliyente last time. po. Ngayon second time around, ayaw niya nang maulit at siya naman ang masisira sa kanyang Tama kliyente. po. Ito po ay pauna ni Counselor kasi may project po sila. Mhm. Ang plano po nila is ang buong bayan ng La Paz ay Naku, lalagyan. grabe. So, isang malaking kawalan po sa isang supplier na katulad nyo. Ang kasiraan na nangyari, isang buong bayan po pala ang dapat nyong susuplayan. Ngayon, maghahanap na lang po, napaikilala na natin kay Sir Kenneth. Isang buong bayan po, napakalaking opportunity. No? Pag nag-success si Councilor Bobby, Counselor. babalikan po natin dahil ito po ay paprojectin na maibigay na livelihood program sa kanilang lugar. Actually, 21 barangay po yun, 21 clients. Ang dami, 21 barangays. Same lang po dito sa setup. Meron siyang isang 3 meter diameter tsaka 5 meter diameter yung sa setup. Ayan. So, Ikaw, sir. isang lesson po para sa ating lahat, na importante po ang credibility, sumunod po tayo sa usapan, yan po ay isang bagay na talagang napaka-importante. Yes. Pag napahiyaan yung kliyente sa kanilang kliyente, hindi na sila uulit. This time around, umulit pa nga, pumangalawang beses, pumalpak pa rin. Ngayon, I hope si Sir Kenneth, hindi naman mapapahiya yung recommendation ko. Yes. So, Nasubukan mo na rin palang mag-recommend. oh, And hopefully, ahead of time, we are very happy and excited para sa inyo na napakagandang opportunity ng livelihood program. By the way, abangan nyo po yung next episode, up close and personal interview rin kay Konsehal Councilor Bobby po dito sa kanilang bayan sa Tarlac para marinig natin ang kanyang pagbabahagi tungkol sa kanyang napakagandang programa para sa kanilang livelihood program sa kanilang barangay or sa kanilang bayan. And thank you so much, sir. Agree ka ba sa agree? yes po, agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.